Hello mga ka-backyard, kumusta po kayo? So, malapit na tayong umabot ka-backyard ng 600 subscribers. So, maraming salamat nga pala mga ka-backyard sa patuloy niyong pagsuporta sa channel ko. Maraming nga palang salamat sa patuloy na panonood sa aking mga alaga dito sa bahay. At dahil hindi ako naka-grade sa inyo mga ka-backyard, so batiin ko kayo ngayon. Belated Merry Christmas po sa ating lahat mga ka-backyard and advance Happy New Year. Sana po ay mag-ingat po tayo palagi at enjoy lang tayo sa hobby natin sa bahay mga ka-backyard. Pagpatuloy lang natin ang ating ginagawa mga ka-backyard, kung saan tayo masaya mga ka-backyard, ipagpatuloy lang natin. At sa mga silent viewers ko rin mga ka-backyard, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko mga ka-backyard, please subscribe para makagawa pa ako ng maraming videos mga ka-backyard sa mga alaga ko dito sa bahay. At para lumago din yung channel natin mga ka-backyard. So, nag-start na pala mag-meet mga ka-backyard ng aking pair na cockatiel. Ayan, nakikita nyo mga ka-backyard, nag-meet na sila. So, malapit na tong mag-itlog mga ka-backyard. Update ko kayo mga ka-backyard kung naka-itlog na tong dalawang to. Dahil bumalik na naman ako ngayon mga ka-backyard sa pag-breeding ng cockatiel dahil tapos na silang nagpahinga mga ka-backyard, kaya nilagay ko na sila sa breeding cage ko. Ito mga backyard is mayroon na pong 6 na mga kids ang alaga kong para kids mga ka-backyard. Ayan, ang cute nila mga ka-backyard. So 6 po silang lahat mga ka-backyard. Ayan, magandang tingnan mga ka-backyard. Nakakagigil kasi ang cute ng mga kids natin mga ka-backyard. Tsaka yung nanay nila mga ka-backyard is inalagaan talaga sila na maayos mga ka-backyard, dahil kitang kita nyo naman busog na busog yung mga anak niya mga ka-backyard. So ayan, inaasikaso po ng nanay ang kanyang mga kids mga ka-backyard. So ang breeder na to mga backyard is maganda talaga siyang mag-alaga ng mga kids mga backyard. Kahit nagpaposter ako ng mga ibang itlog o nagpaposter ako sa kanya ng mga ibang sisiw sa mga alaga ko mga backyard, maganda talaga siyang mag-alaga at nabubuhay niya lahat. So itong pair na to mga backyard, ito po yung Prillback Hagoromo ko mga backyard. So isang Spangle at isang Cinnamon Sky Blue. So, ang 5 to mga ka-backyard is bumaba na sila. Ayan, kitang-kita nyo mga ka-backyard, kumakain na sila ng kangkong. So, sila po yung anak ng aking pair na hago mga ka-backyard. So, papakita ko sa inyo mga ka-backyard ng malapitan para makita nyo ang kanilang ganda. So, mayroon pong 2 albino dyan mga ka-backyard na red eye. So, dahil sapat na sila sa gulang mga ka-backyard, iha-harvest na natin ngayon dahil malakas na silang kumain ng seeds. At saka yung parents nila mga ka-backyard is mayroon na ring itlog, kaya need na talaga natin na iwalay itong 5 anak niya mga ka-backyard para hindi maistorbo yung breeding season ng ating pair ng hago mga ka-backyard. So nilagay ko na yung isa sa carrier mga ka-backyard para makuha natin ng dahan-dahan. Actually mga ka-backyard, ang mga ibon na ito mga ka-backyard is mababait talaga sila mga ka-backyard. Hindi sila mailap pag once hinawakan natin. Pag kinuha ko sila sa mga ka-backyard sa cage, lalapit agad sila sa kamay ko mga ka-backyard. Ito yung gustong gusto ko sa mga alaga ko mga ka-backyard dahil hindi talaga sila mailap at saka maganda yung banding nila sa akin mga ka-backyard. So ang isang mga ka-backyard ayan nakatingin pa. Sabi niya, bakit ang tagal mong mabuksan ang pintuan? Ilagay mo na sa loob ang kapatid ko. So, next mga backyard, kukunin naman natin yung isang mga backyard. So, ito po yung albino ang kinuha ko mga backyard. Oh, huwag kang tatakbo, dito ka. Lilipat na kita. So, ayan mga backyard, ang ganda po niya mga backyard. Bakit ang tagal mong mabuksan? Pasok sa loob. So nilalagyan ko po sila ng mga marking sa paa mga backyard para pag once nag-breeding po ako, hindi po ako malito at saka
malalaman ko din agad yung mga gulang nila mga kabakyard kung sapat na ba silang isalang for breeding season. Kasi pag once wala akong marking mga backyard, mahirapan talaga akong ma-identify sa months old ng aking mga alagang parakits mga backyard. Dahil hindi po ako nag-a-apply ng sing-sing sa kanila mga backyard. Kaya ang ginawa ko na lang mga backyard is yung cable ties yung ginawa ko. Yung nilagay ko sa paa nila mga backyard para ma-identify ko yung mga colors na nilagay ko. At saka doon ko malalaman na ganun pala yung gulang nila mga backyard. So, open muna natin mga backyard at silipin natin ang nest box. Wow, may dalawang itlog na pala yung nanay nila mga backyard. So, ito po yung view nila mga backyard. Tapos na natin silang nakuha sa loob ng cage nila at saka nasa carrier na sila mga backyard. Ayan, ang ganda po nila mga backyard. Ang ganda po tingnan ng dalawang albino at saka isang sky blue cinnamon mga backyard. So, dito ko sila ilalagay mga backyard sa flying cage ko na to. Kasi ito yung lagayan ko mga backyard sa mga frillback hago ko na alaga mga backyard. So, dito ko ilalagay mga backyard ang ating 5 harvest mga backyard na kits mga backyard. Bakit ang tagal nyong pumasok? Pasok na kayo. Hindi talaga sila pumasok mga backyard. Gustong gusto talaga nila yung yung small carrier ko mga backyard. Baka gusto nilang dito na lang tumira mga backyard. Kaya ayaw talaga nilang pumasok sa flying cage ko mga backyard. Ayan. May isa nang pumasok mga backyard, yung albino. Yan, pumasok na po siya. So, dahil natagalan ako mga backyard sa pagkapasok ng ating na-harvest na frillback hago kits. So, nilagay ko na siya dito mga backyard at saka kukunin ko na lang ng isa-isa mga backyard para at least makalabas sila at malagay na natin sa loob. So, ayan mga backyard, ginawa ko na yung isa. So, ang cute niya mga backyard oh. At saka ang ganda ng ng frillback niya sa likod mga backyard. Kunin natin yung isang mga backyard dahil yung isang albino mga backyard is nasa loob na siya, so ilagay natin silang lahat mga backyard. Ayan, then lumipad na mga backyard. Ayan, cute niya mga backyard. So dalawa na lang sila mga backyard. Lapit na tayong matapos sa pag-harvest natin at paglilipat ng ating mga dalawang kits sa flying cage ko mga backyard. Maganda kasi mga backyard pag inilipat natin sila sa flying cage mga backyard para makalipad sila ng maayos at madali silang magkaroon ng lakas mga backyard, kasi yung pakpak nila mga backyard is nagagamit talaga nila para makalipad-lipad sila sa loob ng ating cage mga backyard. So ayan mga backyard, tapos na akong naglagay sa loob sa kanila. So ayan po yung ganda nila mga backyard. Dito na magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat. Advance Happy New Year po sa atin mga kabakyard. Ika pa nga nila mga kabakyard, makulay ang buhay pag may ibon sa bahay. Kaya mga kabakyard, enjoy lang natin ang buhay natin mga kabakyard. Kung saan tayo masaya, kung anong gusto nating alagaan hayop sa bahay mga kabakyard. Ang importante, wala tayong natatapakang tao sa ginagawa nating hobby. So once again mga kabakyard, God bless po sa ating lahat and advance Happy New Year po sa atin.